Magandang tanghali mga buddy, magandang tanghali. Maraming salamat nga pala sa pumasok kanina sa ating live stream sa disyerto. At ating pinag-usapan yung tungkol nga dito sa kay Rita Gadi dito sa kanyang mga video. So ngayon, panibagong reaction video naman yung ating gagawin. Pag-usapan naman natin itong mga pahayag ni Senador Manny Pacquiao. Yung una, hindi daw siya aatras sa face-to-face debate ng election candidates. At yung pangalawa, yung sinasabi raw niya na corruption dito sa may Dolomite Sand, no? Dito yung mga itinambak dito sa Manila Bay. Okay, so panoodin muna natin itong panayam na ito ng Radyo 5 kay Senador Manny Pacquiao. At tingnan natin kung ano ating magiging opinion dito sa kanyang sinabi na to. Okay? Ulit ang reaction lang. Sabi kasi ng COMELEC yung mga debate daw gagawin na lang online. Mas gusto niyo po ba online or gusto niyo face to face? Personal, face to face. Bakit online? Ay, tatakot sila. Wag yung online ka. Para magkaalaman. Kasi baka ma-disconnect. Wala na internet. Baka mag-disconnect. Gusto maganda yung online. Di maganda yung personal, wag yung online. Siyempre, gusto nila yan. Si Manny Pacquiao, ano kayang isagot niya sa debate? Sinasabi ko naman sa inyo, hindi ako sinagyabang, pero hindi ako papasok dito kung hindi ko alam yung mga gagawin ko. At unang gawin natin, paano natin linisin itong gobyerno natin? Linisin sa korupsyon, yan ang pinaka-cancer. Ito hindi naman sa minamaliit natin ang ating pambansang kamao. Actually, hangang-hanga tayo dyan, di ba? Alam ko, hindi lang ako pati kayo, syempre. Lalo na kapag may laban palagi si Manny Pacquiao, syempre siya yung talagang nagbigay ng tagumpay sa larangan ng boxing sa Pilipinas. Talagang wala tayong tulak kabigin kapag sinabi na Manny Pacquiao pagdating sa boxing. Hindi naman natin sa minamaliit si Manny Pacquiao. Alam naman natin na siya ay isang napakabuti ring tao. May takot sa Diyos, no? Pastor pa nga siya. At meron siyang napakagandang pamilya. Wala nang hihilingin pa siya sa buhay. Lahat ay naibigay na ng Diyos sa kanya. Ang karangyaan, ang magandang pamilya, maraming kaibigan, maraming negosyo, naging senador pa, naging artista, naging basketballista. Halos lahat na ata. Naging singer. Napasok na nitong si Manny Pacquiao. Kung halimbawa, kung ako ay isang malapit na kaibigan ni Manny Pacquiao at kilala ko siya at sasabihin niya na susuportahan ko siya sa kanyang kandidatura bilang pagka-presidente, mukhang hindi ako sasang-ayon sa kanya, mga buddy. Kasi pagdating sa politika kasi, okay lang sana na siya ay isa ng senador at napatunayan naman niya. Pero ibang level kasi kapag pinasok niya ang pagiging presidente. Napakabibigat ng kanyang mga kalaban. Hindi naman sa amin na maliit natin si Manny Pacquiao, pero kulang pa yung kanyang karanasan bilang isang politiko para pumasok sa ganitong kataas na posisyon sa gobyerno. At isa pa, yung sinasabi niya na ang kailangan sa panunungkulan o sa pagiging Pangulo ay meron kang puso. Hindi rin ako sumasang-ayon doon kasi paano kung puro puso ka lang at wala kang ganito or kulang yung iyong kaalaman. Hindi mo isa sa katuparan or hindi mo magagawa ang iyong trabaho bilang isang chief executive. Kaya nga chief executive. Although yung mga gabinete mo ay nandyan para mag-assist or tumulong sa'yo sa pagpapatupad ng gobyerno, ikaw pa rin yung pinakahuling tao na magdidesisyon sa mga bagay-bagay. Hindi basta-basta na ipagkakatiwala mo ito sa ibang tao. Or kung ikaw ay sanay sa boxing, na meron kang coach na palaging nandyan sa gilid ng ring at sinisigawan ka, ganito, uppercut, tinuturuan ka ng tamang diskarte. Pagdating kasi sa pagiging presidente, dapat ikaw yung may sariling desisyon at hindi ka nagpapa-impluensya sa mga nakapaligid sa'yo. Although kailangan mong kuhanin yung kanilang suggestion nila, ikaw pa rin bilang isang presidente. Kaya nga ikaw ay commander-in-chief. Ikaw ay ang chief executive ng bansa. So dito sa sinabi ni Manny Pacquiao na hindi siya atras sa face-to-face na debate, yan ang ating aabangan. Kung talagang ang kanyang magiging stand pagdating sa pamumuno at kaya niya bang debatihin itong kanyang mga mabibigat na kalaban. Ping Lacson,
Bato de la Rosa. Nako, si Bato de la Rosa, kahit na paganyan-ganyan yan, siya yung may pinakamataas na pinag-aralan, ha? PhD. At graduate pa ng PMA. Hindi basta-basta yung utak ni Bato. Huwag po nating maliitin kung hindi nga tatakbo itong si BBM. Kung ang pagpipilian lamang ay yung sina Lenny, si Pacquiao, si Lacson, ay dito tayo kay Bato. Matindi to. Ilang milyon yung kanya naging boto nung siya tumakbo bilang isang senador. So mabalik tayo dito sa sinasabi ni Pacquiao na face-to-face na debate. Gusto ko lang ipaalala sa kanya. Nung interpellation nga nila ni Drilon, meron siyang quotes na bumubulong na parang bubuyog dun sa gilid niya. At sinasabi kung ano ang dapat niyang isagot kay Drilon. Sa debate kaya, meron ding ganon? Ha? Sa debate kaya, may magdidikta rin sa kanya na coach o advisor niya? Paano niya may depensa yung mga issue na ibabato sa kanya? Paano niya didebatehin yung kanyang mga kapwa presidentiable? Sana nga lang, sana, ay magawa nga ni Manny Pacquiao. Pero ang problema mga buddy, 'di ba, pandemic. Kaya nga inaano itong yung online na lang na debate Kasi nga iniiwasan pa rin ng ating pamahalaan na magkaroon. Siyempre kapag may debate diyan, may mga audience na nandiyan, 'di ba? So iniiwasan pa rin ng pamahalaan. Kaya ewan ko kung itong si Manny Pacquiao ay sinasabi niya lang ito para magpasikat, para ipakita na hindi siya mahina. Ganoon naman talaga Kailangan ipakita mo na ikaw ay malakas. Sabi nga ni Sun Tzu, di ba? When you are strong, pretend to be weak. And when you are weak, pretend to be strong. Ganun lang. At yung isa pa na issue, mga buddy, itong sa Dolomite Sand dito sa Manila Bay. Panoodin natin itong pahayag ni Manny Pacquiao. Iimbestigahan natin din yung Dolomite. Bakit? Kasi hindi lang yung Dolomite ang na-project dyan. May mga makina pa dapat yan sa ilalim. What? May makina pa raw. Ano kaya yung tinutukoy ni Senador Manny Pacquiao na makina? Sa pagkakaalam ko kasi mga buddy, dito sa Dolomite Sand, nung ito ay kasalukuyang inaayos. Ito, may napanood kasi ako na isang video ng isang vlogger, ito kay Ron's TV vlog, na kung saan ito ay inilatag ito. Itong parang carpet na to, So, panoodin natin yan, Napakalapad niyan. Ayan. Inilatag yan. Ayan. Ang tawag pala dyan ay geotextile. Geotextile. So, ano ba itong geotextile na to? Ayan. Kung gaano kahaba yung beach, ganun din kahaba itong ilalatag na ito na geotextile. So, check tayo dito sa Google. Yan pala yung geotextile fabric. Ito ay typically defined as any permeable textile material used to increase soil stability, provide erosion control, or aid in drainage. So modern geotextiles are usually made from a synthetic polymer such as polypropylene, polyester, polyethylene, and polyamides. Geotextiles can be woven, knitted, or non-woven. So, dito sa images, tingnan natin ang itsura ba nitong geotextile. Yan, ganito ang itsura pala niyan. Yan yung inilatag sa Manila Bay bago lagyan ng Dolomite Sand para ma-avoid din yung erosion. Tama kaya yung sinabi ni Manny Pacquiao na may ibinaong mga makina dyan? O baka yung tinutukoy niya ay mekanismo? Diba? Kumbaga ito ay isang mekanismo, itong geotextile, para ma-avoid nga itong soil erosion. Alam nyo, maraming ibinabato si Manny Pacquiao na kung ano-anong mga issue sa mga government officials, sa mga corruption. Wala namang problema yun Kagaya nga sinasabi ni Pastor Kibuloy, hinahamon niya si Pacquiao sa isang debate. Kaya nga nung nagpahayag si Pacquiao na magkaroon ng face-to-face, napanood ko yung sinabi ni Pastor Kibuloy na ako muna ang pagbigyan mo. Hinahamon kita sa isang debate. Hindi nga nagbibigay ng response dito si Manny Pacquiao sa issue na to tungkol dito kay Pastor Kibuloy. Panay ang bato niya ng mga akusasyon, pero hanggang sa ngayon naman wala siyang inilalabas na mga ebidensya sa mga sinasabi ng mga korupsyon na ito. At sinasabi pa na kapag siya naging presidente, ganito yung kanyang gagawin. Lahat ng mga officials na corrupt ay either na umalis na lamang sa ating bansa
or aminin yung kanilang mga kasalanan. Hindi naman pwede yung ganun na bato ka ng bato ng akusasyon, wala ka namang ipinapakita ng mga ebidensya. Yung sinasabi niya na mga dokumento, yung mga ipipresent niya, hanggang sa ngayon, wala naman. Hanggang sa salita lamang. Ay nako, eto si Manny Pacquiao, noong una, mahal na mahal siya ng mga tao, no? Talagang hinahangaan siya. Pero nung pumasok siya sa ganitong issue, tatakbo nga siya na bilang isang presidente, marami na ang nawalan ng gana na sumuporta, nawalan na ng gana na maging idolo siya. Hanggang doon lang siya sa pambansang kamao, pero hindi siya pwedeng maging pambansang pangulo. Okay, so yan po ang ating reaction dito po sa mga pahayag ni Manny Pacquiao. Una nga, dito sa face-to-face debate na gusto niyang mangyari. Abangan natin yan. At yung pangalawa, itong sinasabi na corruption dito sa Dolomite. So muli, no? Wala po tayong iwanan para po sa bayan. Ito po si Iman Supremo. See you next time, mga buddy.